nakakagulat, no? Sa kasaysayan ng PNP. Ngayon lamang po nagkaroon ng desisyon ang isang commander-in-chief o ang presidente ng bansa na kung saan ay kanyang sinibak ang katatalagan lamang na PNP chief, mga kaibigan. May kasabihan, kapag umabuso, sumobra ang yabang, abay talaga makakahalata ang Pangulo ng ating bansa, mga kaibigan. Na kung saan na sinasabi natin sa kauna-unahang pagkakataon, kaya dapat magsilbing aral ito, leksyon sa mga chief PNP na yumabang, lumaki ang ulo, mga kaibigan. Ito po sa katauhan ni General Nicolas Torre III kung saan umabuso sa kapangyarihan, sinibak sa pwesto at ang kanya dating sinibak, ang kanyang dinimote na second man ng PNP, si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang siyang ipinalit ng Malacanang kay General Nicolas Torre III, mga kaibigan. Tama ba naman yun? I-relieve mo si General Melencio Nartatis Jr., second man ng PNP, na hindi nagpapaalam sa Pangulo ng bansa, hindi nagpapaalam sa DILG Secretary at sa NAPOLCOM, mga kaibigan. Talakayin na po natin itong kay General Torre, mga kaibigan. Yung kanyang pagsibak kay General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang Deputy Chief for Operation, second man ng PNP, mga kaibigan. Sinibak ni General Torre si General Jose Melencio Nartatis Jr. at ipinalit si General Banak, mga kaibigan, at iba pang mga opisyal ng PNP na pinagtatalaga nitong si Torre na hindi man lang nagpaalam sa Commander-in-Chief kay President Bongbong Marcos Jr., maging sa NAPOLCOM at kay DILG Secretary John Vic Remulla, mga kaibigan. Alam nyo, tama ang naging desisyon ng ating Pangulo na tanggalin si General Torre dahil sa kanyang pang-aabuso at ang sabi nga ng ating Pangulo, national security ang kanyang pinanghahawakan ng ating Pangulo, mga kaibigan. Kung kaya't sinibak niya si General Torre, mga kaibigan, at ang ipinalit ay si General Jose Melencio Nartatis, mga kaibigan. Bagamat matagal na pinag-isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagsibak kay General Torre, subalit isinaalang-alang ng ating Pangulo ang national security dito dahil nga po unang-una dun sa mapaglabag ni General Torre sa change of command, mga kaibigan. No? Alam nyo, mga kababayan, si General Jose Melencio Nartatis Jr. po ay ni minsan hindi nabahiran ang kanyang pagkatao. Mula sa mababang pulis hanggang sa marating niya ang Lieutenant General, hindi po siya na-involve sa anumang anomalya o anumang alingasngas sa larangan ng kanyang serbisyo bilang miyembro ng Philippine National Police. Ito, basahin lamang natin yung mga track record ni General Jose Melencio Nartatis. Alam nyo ba, mga kaibigan, nung NCRPO Chief si General Nartatis, tanging siya lamang ang NCRPO Director na tuwing may translasyon ng Poong Nazareno ay hindi po nagkaroon ng mga untoward incident, mga sakitan, mga krimen, bagkus inilabas ang Poong Nazareno sa Quiapo, papuntang Lunetag Grandstand, nakabalik po sa simbahan ng Quiapo ang itim na Nazareno na walang nasaktan. Yan po nakita natin ang leadership ni General Melencio Nartatis Jr. Kung kaya't karagdagan pang impormasyon para sa inyong kaalaman, mga kababayan, noong panahon ni General Jose Melencio Nartatis Jr.,
nakapagpasibak siya ng 472 na police personnel. Sanhin ang iba't ibang kaso, kabilang ang 42 policemen na demoted at 434 naman ang suspendido dahil sa iba't ibang kaso na kinasangkutan ng mga ito, mga kaibigan. Tingnan nyo kung gaano kagaling si General Nartates. 187 pulis naman ang na-reprimand at 91 pulis ang pinarusahan ng forfeiture of salary, mga kaibigan. Tingnan mo. Samantalang nasa 1,226 personnel ang naharap sa administrative case, mga kaibigan, noong panahon ni General Nartates. How much more ngayon siya na ang Chief PNP? Kaya maraming mga matiwaling tauhan ng PNP ang kanyang madidisiplina sa pamumuno ni General Jose Melencio Nartates Jr. Tingnan mo, simple lamang ang opisyal na ito, hindi mayabang, very approachable, nagtatrabaho at malinis ang pagkatao. Ayon nga kay Senador Lacson, lumagpas sa kapangyarihan si General Torre ng yung unilateral nitong alisin sa pwesto si General Jose Melencio Nartates Jr. Sipi mo, second man ng PNP. Alam nyo, ang pag-BBTO o ang mga membro ng PNP Command Group, no? Hindi ka pwede magtanggal diyan, yung Deputy for Administration, Deputy for Operation at Chief Directorial Staff. Yan dapat ay dadaan sa Pangulo for approval o kaya sa ex-officio ng NAPOLCOM. At syempre, sa DILG Secretary kay Secretary John Vic Remulla, mga kaibigan. Sinuway ni General Torre yung kanyang higher superior, mga kaibigan. Dito, nakita natin na matigas ang ulo ni General Torre at pwedeng suwayin ang kanyang mga mas matataas sa kanya, di ba? Kaya hindi nagkamali ng desisyon ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sibakin si Torre. Isipin mo nga naman, ang dami nitong mga pakulo sa buhay, marami din itong akala mo nag-astang presidente ng ating bansa. Pumunta doon sa isang probinsya, may mga convoy pa, nakasakay pa sa Land Cruiser na itim. Diba ang PNP naman walang Land Cruiser na itim? Siyempre bulletproof yun. Bakit naman ganun ka VIP ang dating ni General Torre, mga kaibigan? Atin itong tinalakay upang magsilbing aral sa mga susunod pang Chief PNP sa susunod na mga panahon na dapat maging low profile at nagtatrabaho, malinis. Yan po, hindi mayabang, mga kaibigan. O ito, panoorin natin. Kaya dito talagang sumasaludo ang programang ito kay General Jose Melencio Nartates. Mabuhay ka, General Jose Melencio Nartates Jr., ang bagong PNP Chief ng Pambansang Pulisya. O ito naman, mga kaibigan, panoorin natin ang balitang ito kaugnay sa ating tinatalakay. General Torre sinibak dahil sa pang-aabuso umano sa kapangyarihan. Ayon sa ilang senador, makibalita tayo kay Mean Corvera. Mean. Nagmalabis sa kapangyarihan. Yan ang pananaw ni Senator Ping Lacson na maaring dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP Chief Police General Nicanor Torre. Sinabi ni Lacson na nag-iisang umaksyon si Torre sa pagsibak sa kanyang second in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Sa patakaran niya, kailangang aprobahan o may clearance ng Pangulo o kalihim ng DILG ang pagtatalaga o pagsibakman sa sinumang miyembro ng PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration, Operations at Directorial Staff. Katunayan, noon siya pa ang PNP Chief, sinabi ni Lacson kahit binigyan siya ni dating Pangulong Joseph Estrada ng blanket authority sa pagpapatakbo at pangasiwa sa PNP, hindi niya ginamit ang absolute authority sa isyu ng pagtatalaga ng mga miyembro ng PNP Command Group. Ang mahalagaan niya ngayon ay ang maayos na transition sa magiging kapalit ni Torre sa pwesto. Inamin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kahit galit siya kay Torre, naawa siya sa kinahinatnan nito. Pero prerogative pa rin anya ng Pangulo at normal na pangyayari sa PNP ang balasahan sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
Well, I have to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Well expected yan. Mayan Corbera para sa Matarang. Ayan, napanood naman ninyo mga kaibigan, no? Pati nga si Senador Bato de la Rosa, ay kahit galit siya, naawa din siya kay General Torre. Yan ang sinasabi natin. Na wag masyadong mayabang. Ay para bang pumapasok ka bilang artista eh. Yan tuloy eh. Siguro hindi nagustuhan ng ating Pangulo yung mga pag-aasa ni General Torre, yung mga pagyayabang at natural na nagpapa-interview, mahilig din sa interview. Pero yung bang sobra-sobra namang VIP treatment kay Torre, yung mga pagyayabang na yan, hindi naman tama yan, di ba? O ito, panoorin pa natin yung iba pang balita, bagong PNP chief. Panoorin natin. Mga detalye dito sa bagong talagang PNP chief. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa isang executive order nga mula sa palasyo na permado ng Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang August 25 o kahapon, inalis sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang pinuno ng pambansang pulisya effective immediately. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John B. Rebulla, si General Torre ay papalitan sa pwesto ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Si General Torre ay umupo sa pwesto noong June 2, 2025 o eksaktong 85 days. Base sa Republic Act 6975, ang posisyon ng Chief PNP ay nakabase sa trust and confidence ng Pangulo. Sinabi ni Secretary Rebulla na kailangan daw na may maayos na relasyon ang National Police Commission at ang PNP. Si General Nartates ay tubong Ilocos Sur. Nagsilbi bilang Direktor ng Police Regional Office 4A at National Capital Region Police Office. Naging Direktor din ito ng Directorate for Controllership at Direktor ng Directorate for Intelligence. Matagal na naging Direktor ng Ilocos Provincial Police Office. Aga, si Nartates ay mula sa Philippine Military Academy Tanglaw-Suba Class of 1992 at manunungkulan sa PNP hanggang March 19, 2027. Aga? Wow. Maraming salamat, Leia. Congratulations General Torre Congratulations General Melencio Nartates Jr. sir. Ayan at siyempre meron pa tayong balita no, VIP treatment ito mga kababayan ano. Ang sinasabi natin na talagang ala presidente ang dating nitong si General Torre na ito na nagpunta sa isang probinsya na napakaraming convoy no. Siguro pag PNP chief ka, siguro simple lang siguro, hindi katulad niya na parang presidente na nakasakay sa Land Cruiser tapos kulay itim, yung bang pangmayaman na ang dating nung Land Cruiser na yan. Panoorin natin yung balita na yan. Ano? Talaga naman, oo. Kaya kasi sabi natin magsilbing aral, dapat low profile. Huwag masyadong nagyayabang, huwag masyadong pasikat, di ba? Ayan ang nangyayari kay General Torre, mga kaibigan.